Kaya wala na po tayong ibang tinatawagan. Amen po ba? Hindi tayo tumatawag kung kani-kaninong mga pangalan. Amen? Isa lang ang tinatawagan natin, ang makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus dahil siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Hindi ka makakaparoon sa Diyos kung wala ang mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, napakapalad po natin. Amen po ba? Amen po ba? Noon, napakarami nating tinatawagan. Napakarami nating sinasamba. Iba't ibang pangalan. Amen? Hindi tuloy natin alam kung alin ba doon yung totoo. Alin ba talaga yung makakatulong sa atin. Everybody say, praise the Lord. Pero ngayon, no doubts. Wala nang alinlangan. Isa lang ang Diyos na tumutugon sa panalangin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po, minamahal. As our Savior and as a mediator, siya rin po ang Creator. He's the same. He's the Creator, He's the Savior, He's the mediator. Kasi wala mang ibang tagapagligtas, ang Diyos lang. Amen po ba? So siya rin po ang gumawa ng paraan. Pero ang sabi po rito, mga minamahal, siya po ang nagdidesisyon. Kumbaga, nung siya'y maging Savior, as a Savior, nag-reveal as a Savior, siya po ang gumagawa ng paraan, siya po ang, kumbaga minamahal, nagdidesisyon kung kanino niya ipapakilala ang kanyang pagka-Diyos. Amen? Amen? He's the one who decides to whom He will reveal Himself as God. Siya po ang nagdidesisyon. Imagine, kung tayo pala, minamahal, kahit na sabihin natin na hinahanap natin ang mahal na Panginoon, kung hindi niya i-reveal sa atin kung sino siya, hindi natin siya makikilala. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. But we are blessed, pinagpala tayo dahil nagpakilala sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Matthew chapter 11 verse 27, mga minamahal. Mateo 11:27. From the book of Matthew chapter 11 verse 27. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, ang talatay 27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Palapakan po natin ang salita nating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi na praise the Lord. Lahat ng bagay, tingnan niyo po, minamahal. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng Ama. Kung iisipin mo, kung lahat ibinigay, being omnipotent, makapangyarihan sa lahat, being omnipresent, kahit saan nandoon, being omniscient, lahat alam, kung lahat ng yon ay nasa ating mahal na Panginoong Jesucristo, kung iisipin mo, minamahal, kung iisipin mong hiwalay ang Ama, hiwalay ang anak, wala nang natira. Amen po ba? Wala nang natira sa Ama. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. No? Wala nang natira, pero hindi. Alam natin na ang Ama at ang anak ay iisa. Iisa lang ang Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ako at ang aking Ama ay iisa. Everybody say praise the Lord. So, ang lahat ng bagay ibinigay sa akin ng aking Ama. Oh? At sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. Tingnan mo, minamahal. Ang nakakilala sa pagiging tagapagligtas na ating mahal po, sa Kanya siya rin. Kasi ito'y kaparaanan niya. Ang nakakilala sa Diyos na nagkatahan ng lahat ng bagay nito, ang anak. Amen? Dahil sila iisa lang. Ito po yung pinakamaganda.
at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Yung ibigin, kung sino man na ang Diyos ay magpakilala sa kanya, siya po ang makakakilala kung sino ang totoong Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Imagine, kahit po sa mga social media, may mga nagte-testify, iba ang pananampalataya. Hindi sila naniniwala na ating mahal na Panginoong Kristo ay tagapagligtas. Nagkakaroon ng mga near-death experience. Ibig sabihin, namamatay. Nawawalan ng buhay sandali. No? Kumbaga minamahal, nakita nila humihiwalay yung kanilang mga kaluluwa. Dinadala sila ng Diyos, mga minamahal, pinapahintulutan na dali ng Diyos sa langit. Pagdating sa langit, sa kanilang near-death experience, kasi sinasabi nating near-death kasi bumalik man yung buhay nila. Ibinigyan sila ng mahal na Panginoon pagkakataon mabuhay muli. Amen? Amen? Pagdating nila sa langit, minamahal, hinahanap nila si Allah. Hinahanap nila yung Diyos nila, dahil ang Diyos nila si Allah. Only to know, mga minamahal, ang makikita nilang Diyos, hindi si Allah, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang po ito isa, mga minamahal. And these people, mga minamahal, na naniniwala kay Allah, nakukonvert. Nakukonverte sila dahil pagdating sa langit, walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan na tagapagligtas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And then, they were given a second life. Binigyan sila ng pangalawang buhay. Alam niyo po, minamahal, itong mga believers kay Allah, mga minamahal, na convert na sa Christianity. Naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen! Everybody say, praise the Lord. Totoo po, mga minamahal. Kaya we are blessed, mga minamahal. Kahit po sa Middle East, kung saan po tayo na-assign sa UAE, mga minamahal, may mga Christian churches na po doon. Malaya na nilang hinahayaan na lang po nila, mga minamahal, mga Christian believers, Bible believers na maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil marahil napagtanto nila, mga minamahal, na bumabait ang tao pag naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagiging maayos ang mga hanap buhay nila dahil may takot sa Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Challenge po yun sa kanila. Kasi sinasabi rin nila na sila yung mga religious people. Kaya mga minamahal, makita po natin na mapalad po tayo, mga minamahal, sabi pa nga, sino ang ating mahal na Panginoong Kristo na maging ang kalendaryo ay nagbago. Yung AD at saka BC, before Christ, after the death of Christ, di ba? Sino ang ating mahal na Panginoon, minamahal, na napakarami buong daigdig. Marami ang naniniwala sa Biblia. Marami ang naniniwala sa ating mahal na Panginoong Kristo. Kung i-ratio mo, mga minamahal, bagamat minsan may iba't ibang denominasyon, pero lahat po yan naniniwala ng ating mahal na Panginoong Kristo ay tagapagligtas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino? That He even changed the history. He even changed the hearts of the people. Binago niya ang mga puso ng mga taong history, ang kalendaryo. No? Yung ating kalendaryo ngayon, babalikan mo, nag-umpisa po yan, minamahal, doon sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon. Opo, itong year natin ngayon na 2026, doon yan nag-umpisa sa panahon na nabanhaw, na buhay, na resurrected ang ating mahal na Panginoon. So, sino ang ating mahal na Panginoon? Pero sa ating mga buhay na pinagpala, binago, pinatawad, pinagaling, iniingatan, tumutugon siya sa panalangin, alam nating walang ibang tagapagligtas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang Diyos nag-reveal sa atin. Amen. Amen. At sabi ng Biblia sa John 15 verse 16, pinili tayo ng Diyos
hinirang ng mahal na Panginoon. Amen? Basahin po natin mga minamahal. From the book of John, chapter 15, verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata ay 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at kayong hinihalal upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong ihingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Palapakan po natin ang salita nating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pinili po tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hindi daw po tayong pumili sa Kanya. Totoo naman. Amen po ba? Sabi pa ng patuto ng ating kapatid, mga minamahal, Brother Wolfie, hindi niya inisip. Wala siya magunahon ng maingon-ani siya. Amen. Problema po siya ng kanyang wife. Maraming bisyo. Hindi niya inisip. Tayo din. Wala ni isa sa atin nag-isip na maging ganito tayo. Tama po? Palapakan po natin mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang iba sa atin, nakilala ang mahal na Panginoon sa loob pa ng bilangguan. Amen. Amen. Oh, beloved Brother June, katubig, nakakagalak ng puso kasi dapat lifetime yung sentensya niya. Lifetime. Imagine, buong buhay niya na dapat nasa prisuhan siya. Pero habang makilala niyang mahal na Panginoon sa loob ng prisuhan, naging maayos ang kanyang buhay, mga minamahal. Naglingkod sa Diyos. Hindi ka magpasalamat na yung lifetime naging 30 years na lang. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, bagamat mahaba pa rin. Amen. At least hindi na lifetime. No, dinala daw po siya sa maximum. Tingnan mo ha. Pag dinala ka daw sa maximum, sabi niya po sa kanyang testimony, at maputi ka, kawawa ka doon. Gagawin ka nilang babae. Amen. Alam niyo na po yon. So, minamahal, nung nandun siya, nag-pray siya, Lord, ingatan mo po ako. Kasi kailangan siya pumunta ron kasama sa kanyang sentensya. Pagpunta niya doon, mga minamahal, iba tuloy yung nangyari. Maraming mga parang test na. Maraming mga parang vocational, study, natuto siyang humawak ng stethoscope, natuto siyang mag-blood pressure, marami siyang natutunan. Amen. So, imbis mapasama siya doon pa siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, isipin niyo po, talagang dumarating yung blessing sa kanya. Siguro kahit nasa bilangguan, nagtatights din siya. Pinapadala niya po, mga minamahal. Imagine, ilan po yung gamit sa blood pressure, na tag 6,000 po yata yun, sabi niya. Naka-6 daw po siya noon. Siya kumuha ng pambili. Ibig sabihin, ang ating mahal na Panginoon, He is a great provider. Kahit sa loob ng bilangguan, hindi ka iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nangyari na nasa loob ng bilangguan kasi sa loob naman niya ng bilangguan nakilala ang mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So ang Diyos po natin, mga minamahal, ang nagpili sa atin. At ito po ang minamahal. Mismo tayo, bawat isa sa atin dito, we are convinced that we became a new creature in Christ alone. Amen po ba? Lahat tayo kumbinsido dito, minamahal, na naging bagong nilalang tayo kay Kristo lamang. Sa mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Imagine. Basahin po muna natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kindly po. From the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
behold, all things are become new. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talatay 17. Kaya't kung sino man ang kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. Grabing gumawa ang Diyos ng paraan para tayo makumbinsi na talagang naging bagong nilalang tayo dahil sa Kanya. Amen po ba? May isa tayong kapatiran, mula pa pagkabata, na save na sila. Parents niya, kapatiran na natin. Bata pa siya, na save na. Naging children's choir. Ngayon, nung nakapag-aral, siyempre nakatapos, siya na nagdidesisyon, napunta sa ibang lugar. Nawala sa paglilingkod. Kumbaga na involved sa drug trafficking. Na-involved siya sa ng droga. No? So, napariwara yung buhay niya sa laag. Amen? Eto na. Hindi niya po naibalik yung pera. Kumbaga, nagamit niya. Siguro, ginamit niya rin yung drugs. Paano ba? So, natatakot na siya dahil malaking halaga. Alam niyo naman po yung mga sindikato, kapag nagkasala ka, sila mismo ang tatapos sa'yo. Amen po ba? Tapos, hinahunting na rin daw po siya ng pulis. So, dalawa, yung mga sindikato plus pulis. Napunta rito, mga minamahal, grabing nervyos. Ayaw po kahit buksan lang ng konti yung bintana sa bahay nila, kahit buksan lang ng konti yung pinto sa bahay nila, nininervyos. Grabing nervyos. Ayaw lumabas. Pati bintana, ayaw pa buksan. In-advise po natin, minamahal, dumalo ka sa gawain, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Buhay ang Diyos. Dumalo ka. Nag-ayuno, umattend. Nag-ayuno, mga minamahal. Pagkatapos mag-ayuno, na-revive, mga minamahal. Sabi niya, wala palang nag-hunting sa akin. Wala pala akong waran. Buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, masarap pala talaga maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Ang Diyos natin ay prinsipe ng kapayapaan. Payapa ka pag nasa piling ka ng Diyos. Panatag ka, wala kang takot. Pero pag malayo ka, dadayain ka ng dyablo. Dayain ka ni Satanas. Kaya huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod. Patuloy tayong lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Matthew chapter 11, verse 28 to 30, mga minamahal. Kaya hindi po. From the book of Matthew chapter 11, verse 28 up to 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, ang talatay 28 hanggang 30. Sa 28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangangabibigitang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapakumbabang puso, at masusupungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Habang ikaw pala'y patuloy na lalapit sa Diyos, mga minamahal, you will obtain knowledge. Amen. Magkaroon ka ng kalaman. Amen? Amen? Lalawak ang iyong pag-unawa sa spiritual habang patuloy kang lumalapit sa Diyos. Sa iyong patuloy na paglapit sa mahal na Panginoon, lalawak ang iyong pag-unawa. May isip mo, ito pala ang totoong kayamanan, ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Maiisip mo, minamahal, yung kayamanan sa lupa, yung pera, yes, magagamit natin yan, pero hindi yan ang totoong kayamanan. Amen. Amen. Pag maglingkod ka sa Diyos, kaya ng Diyos supplyan ang iyong pangangailangan. He will supply all our needs according to His riches and glory. Amen. Siya po mag-provide. Tingnan mo yung mga ating kapatiran, mga minamahal. Pinagpala ng mahal po yun, maging sa kamotes, minamahal, no? May mga imposible silang maging makatapos. Pero ngayon, mga minamahal, mga teacher na po, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Doon po kami sa Masbate, mga minamahal, last Thursday. Mga workers, anak na workers, makita mo yung mahirap mong sitwasyon, no? Pero kahabagan ng Diyos, yung kanilang mga anak, mga teacher na rin, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon at patuloy pa rin nagpapagamit sa gawain. Patuloy pa rin binibigay yung panahon nila sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Bakit po mga minamahal? Sapagkat sa ating paglapit sa mahal na Panginoon, meron tayong kapahingahan. Dito tayo nako-comfort. Dito tayo nagkaroon ng peace of mind. Hindi to ano lang, kwento-kwento o istorya lang sinasabi ko. Hindi po. Hindi tayo babalik sa paglilingkod sa Diyos kung hindi tayo nakakasumpong ng kapayapaan kapag tayo nasa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi tayo babalik kung hindi tayo pinapatatag habang patuloy tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Nangyayari ito dahil patuloy tayong lumalapit. Patuloy tayong lumalapit sa mahal na Panginoon. Nasa Kanyang kapahingahan, nasa Kanyang kagalakan, nasa Kanyang kapayapaan, nasa Kanyang pag-iingat. Isipin niyo po, minamahal, ilang beses tayong galing sa bahay, pupunta rito, babalik naman. Ilang beses, mga minamahal, may iilan tayo makapatiran na aksidente, pero iniingatan ng mahal na Panginoon. Yung pabalik-balik natin galing sa bahay, pupunta rito, ilang beses tayong iniingatan ng mahal na Panginoon. Yung ating mga kalusugan, ilang beses tayong binibigyan ng kalakasan ng Diyos araw-araw. O, palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya patuloy nating alalahanin. Yung ating beloved mommy, mga minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, hindi siya makatayo. Nahirapan siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, pag hindi ako makadalo, hindi ako makapagsamba sa'yo, hindi ako makatayo. Nag-pray lang siya. Amen. Amen. Nahiga sandali, maya-maya, minamahal. Nagulat po siya, nakatayo na po siya, inalis ng ating mahal na Panginoon yung kanyang pananakit sa katawan. O, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon pala, He's a great physician. Siya po ang ating maintenance. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Magaan. Magaan. My yoke is easy and my burden is light. Yung aking pamatok, parang yung yugo ba? Yugo, pamatok. Aking yugo, may namahal, ay magaan, malambot. Yung yugo, matigas yan eh. Pero yung pamatok ng mahal na Panginoon, yung yugo niya malambot. Amen. Amen. Malambot. Pas, yung kanyang ipapapasan sa atin, hindi tayo mahirapan, magaan, mga minamahal. Katulong natin ating mahal na Panginoon. Grabe. Mga kabatiran, mga anak nila naiwan sa bahay. Dahil nandun sila sa krusada, nasa hayo. Mga anak nila minsan may nag-iisip ng masama. Mga minamahal, pero kahabagan ng Diyos na puprosen yung mga nag-iisip ng masama sa kanilang mga anak dahil iniingatan ng ating pinakamamahal pero dahil ang kapatiran nasa gawain ng Diyos. O, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Terrible. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Last verse. Ito pa po. If we continue drawing nigh to God, we resist the devil. Pag ikaw ay patuloy na lumalapit sa Diyos, minamahal, yan po yung sinasabi, submit yourself unto God. Yung patuloy natin pagdalo, yung patuloy natin pagsamba, yung patuloy natin pakipag-ugnay sa mahal na Panginoon, ito po ay hindi obligasyon. Ito'y ating sandata. Ito po ay kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Amen. Baka iniisip niyo obligasyon.
kasi core member ka. Obligasyon kasi Kristiyano ka na, bautismado ka na. Hindi! Kapag ikaw'y dumadalo, minamahal, nare-recharge sa iyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nanunumbalik sa iyo yung lakas na nanggagaling sa Diyos. O, palakpakan po natin ang ating mahal po. Kaya, pag nandito ka, everybody say, praise the Lord, mag-concentrate po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Para pag uwi natin, revive tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. Paano po tayo mag-submit sa ating sarili? Ito pong pagdalo, yung palagi nating paglapit sa Diyos, napakaganda dahil hindi lang sa banal na gawain, makakalapit ka sa mahal na Panginoon. Kapag nasa bahay ka, manalangin ka, lumalapit ka sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw nagtatrabaho, nagpupuri ka, lumalapit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. Wala tayong sariling kapangyarihan. Yung kapatiran natin na binangungot, hindi siya makahinga. Nahirapan siya. Then, bangungot ka ng urong ba? Papatay yun, pumapatay. Amen? Bangungot, pumapatay. Hindi siya makahinga, nahirapan siya. Pero sabi niya, mahal na Panginoon, mahal na mahal kita. Tulungan mo po ako. I love you, dearest Jesus. Inulit-ulit lang niya. I love you, dearest Jesus. Mamaya, nawala po yung sumasakal sa kanya. Pinaalis na ating mahal na Panginoon masamang espiritu ng bangungot. Oo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? May Diyos na nagbabantay sa atin. May Diyos na umiibig sa atin. Oo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He will flee from you. Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Hindi sinabing titignan ka lang ng kaaway, hindi sinabing mag-i-standby lang siya sa kanto, pero pag ipinasakop mo ang sarili mo sa Diyos at iyong sawayin ang kaaway, sabi ng Biblia, lalayas po siya, tatakas siya mula sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Basahin po natin James chapter 4, verse 7 to 8, at pong last verse, mga minamahal. From the book of James, chapter 4, verse 7 and 8. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata 7 hanggang 8. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsilangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong pumapagod na palaging lumapit sa Diyos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Minsan iniisip natin yung oras pag nasa gawain ka. Minsan iniisip mo yung gastos pag nasa gawain ka, kapatid. Isipin mo, hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Amen. Hindi tayo nagbago dahil sa karunungan ng tao, kundi nagbago tayo dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating malapit. Nandito tayo sa tinatawag na spiritual warfare. Everybody say, praise the Lord. Nakikibaka tayo sa spiritual. Kung tayo lang, hindi tayo magtatagumpay. Pero pagkasama natin ang Diyos, walang magtatagumpay sa atin kapag kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang laban sa atin. Everybody say, praise the Lord. Who can be against you if God is with you? Kapag ang Diyos kasama mo, sino ang laban sa iyo? Yung mga patutuon na pag-iingat, yung mga patutuon na pagtugon ng panalangin, yung mga patutuon na pinagpala tayo ng Diyos. Bakit po, mga minamahal? Dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos sa umagang ito, minamahal.